Court of Appeals naglabas ng freeze order sa mga ari-arian ng isang kasalukuyang mambabatas na ayon sa Anti-Money Laundering Council ay iniuugnay sa manomalyang flood control projects. May freeze order din sa mga ari-arian na isang business associate ng mambabatas at isang corporate entity. Kampo ni dating Speaker Martin Romualdez, hiniling na mag-inhibit ang Office of the Ombudsman sa investigasyon sa kanya kaugnay sa flood control controversy. Anila, sa mga pahayag daw ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, tila nagpasya na itong i-prosecute si Romualdez para sa plunder kahit wala pang nasisimulang preliminary investigation. Pinag-i-inhibit din niya si Assistant Ombudsman Miko Clavano dahil sa mga pahayag nito. Naunang itinanggi ni Romualdez na may kinalaman siya sa budget insertions at anomalya sa flood control projects. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ng Office of the Ombudsman pero wala pa silang tugon. Dating Police Colonel Reina Garma, tetestigo sa International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV. Hindi pa tiyak kung tungkol saan ang magiging testimonya ni Garma na naunang ibinunyag sa Quadcom hearing ng Kamara ang tungkol sa anyay Davao model sa war on drugs. Dating Senador Bong Revilla, pasimuno raw ng paghingi ng commitment o kickback sa mga flood control projects sa Pandi, Bulacan. Ayon kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa kanyang pagharap sa bail hearing ni Revilla sa Sandigambaya 3rd Division para sa kasong malversation. Giit ng abogado ni Revilla, walang kahit anong ebidensyang tumanggap siya ng kickback mula kay Bernardo o sino mang tauhan nito. Sandra Aguinaldo, GMA News.